Hello guys, good day everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Brit Pinay Journey. For today video guys, magtatanim na po tayo ng ating onion. So I got here two types of varieties of onion. Mayroon po tayong white onions and red onions. Maganda po yung red onions for salads or gagawin po siyang lagay sa burgers. Yung white onions naman guys, maganda po siyang gawing making soup or French onion soup or ipanghalo po sa mga gisa-gisa na lulutuin nyo pong ulam. So ayan guys, nagbungkal na po ako dyan ng lupa sa ating raised bed. Nilagyan ko lang po siya ng line para dyan natin po itatanim yung ating onions. Ganyan lang po ang pagbungkal guys. Naglagay muna ako ng line dyan. So, paano ba magtanim ng onions, guys? So, ang pagtatanim ng onion, make sure, guys, is 1.5 deep lang yung lalim ng paglalagay ng onion bulb nyo. At saka, yung spacing niya, guys, is only 3 to 6 inches yung pagitan ng bawat onion bulb na pagtatanim. At ganyan lang po siyang pagtanim guys. Madali lang talaga siya. So, ano pa hinihintay nyo mga ka-viewers? Hinihikayat ko din po kayo, magtanim na din kayo guys. Lalo na po na mayroon po kayong bakanting lupa dyan. Or kahit nasa paso lang, pwede ka din kayong makapagtanim guys. Ma-motivate talaga kayo at ma-enjoy nyo yung pagtatanim. At nakakatulong din po to sa atin lalo na po pag ready to harvest na yung mga pananim natin. Ang kasabihan nga talaga pag may tinanim, may aanihin, may kakainin, 'di ba? Lalo na po sa panahon na ito mga kaibigan, naranasan nating economic crisis, nagtataasan na po yung presyuhan ng gasolina, presyuhan ng mga pagkain, presyuhan ng mga pamasahe. So paano tayo magsusurvive niya mga kaibigan? Kaya't hinihikayat ko po kayo na magtanim din po mga kaibigan kasi ito po ay makakatulong din sa ating araw-araw na gastusin. Lalo na kahit sa mga lamas-lamas lang mga kaibigan, mga onions, tomato, kahit mga malunggay dyan, lemongrass, mga papaya. Madali lang po yan itatanim mga kaibigan. Kung sa tingin nyo ay makatulong sa ating pangangailangan araw-araw, why not, diba? Eventually, mga kaibigan, makapag-harvest din tayo. Mahirap lang din talaga ang magbungkal mga kaibigan kasi kailangan mo i-cultivate, i-turn over yung soil. Pero once na nagawa mo yan, pag nakatanim ka na, maghihintay ka na lang ng ilang buwan, at least makapag-harvest ka na. Paldo-paldo din yung ma-harvest nyo mga kaibigan. Besides sa marami kang ma-harvest, organic pa yung mga pananim mo, 'di ba mga kaibigan? Kaya't mai-enjoy ka pa, stress reliever pa, 'di ba? Maraming benepisyo po yung pagtatanim mga kaibigan sa ating katawan at sa ating pangangailangan araw-araw.
Tapos na po ako sa pagle-layout po ng ating onion ball sa ating raised bed. So, it's time to cover up na po ng soil. Ganyan lang po siya kadali ang pagtatanim ng onions. Mayroong dalawang paraan po sa pagtatanim ng onions. Either gagamit po kayo ng onion bulb katulad sa ginawa ko ngayon or gagamit po kayo ng onion seeds. Pag onion seeds ang gamit guys, kailangan nyo talagang ilagay sa nursery kung mayroon kayong nursery or conservatory area kasi mainit doon. And also, kailangan mo siyang ilagay, itanim sa plant tray muna. It took a while guys na tumubo pa iyan. At saka yung ibang onion seeds, hindi siya tumutubo mga kaibigan. Depende talaga mga kaibigan. So, long process po yung pagtatanim ng onion seeds kaysa sa onion bulb. Yung onion bulb guys, diretsuhan na siya. So, madali lang siyang itanim, madali lang yung tumubo or sumibol yung kanyang dahon, i-monitor mo na lang siya. Ganyan lang kadali kaysa sa seeds. So, yan po ang dalawang paraan ng pagtatanim ng onions mga kaibigan. So, ngayon, tapos na tayo sa pagko-cover ng ating onion. Diyan, maglalagay po tayo ng pallets. The reason na lalagyan ko po yan ng pallets kasi para hindi po siya bungkalin ng deer, moonjack, or fox para maprotektahan po yung ating onion bulbs at hindi siya kakainin mga kaibigan. Dahil sa ngayon, yung ating garden diyan, wala pa siyang fence mga kaibigan. Kailangan ko pa siyang ayusin. Lalagyan natin ng fence yan mga kaibigan para hindi po kakainin yung ating mga halaman. So, ayan lang. Hindi ko na din po diniligan po yung ating onions dahil po ay basa na po yung soil. Night before, umulan po mga kaibigan, kaya't basa yung soil. Hindi natin diligan muna yan. Hayaan lang natin ganyan lang siya. Kasi pag na-overwatered kasi din mga kaibigan yung ating onion bulb, baka malusaw siya. So ayan lang po guys, lagyan ko lang po siya ng wood sa itaas to protect yung ating onion bulbs para hindi po kainin. So yan lang guys, kung kayo ay bago lang po sa aking channel page, huwag kalimutan po mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. Brit Pinay Journey, and don't forget to hit the notification bell on para ma-notify po kayo sa aking bagong videos. Thank you for watching and make a shout out to all of you. Paalam muna, bye!